Uy! Part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Agad napalaban na nga itong si Rento sa ilang goblins sa loob ng labyrinth, at dito napansin ang kanyang liksi na wala noong kalansay pa siya. Bukod dito ay nagsitaasan din daw ang kanyang mana, spirit energy, at divinity, at mukhang mas malakas na nga raw siya ngayon kumpara noong tao pa siya. Kalaunan ay may isang dalaga nang ang nakita itong si Rento na nakikipaglaban sa isang kalansay, na agad lalapitan na sana ng ating bida ngunit nagdalawang isip at baka banatan siya ng adventurer since ghoul nga siya o kaya di naman ay kumar aypas ng takbo sa takot sa kanya, kaya napagdesisyonan na lamang na manood na muna pansamantala sa malayo. Nagtaka naman itong si Rento dahil ngayon niya lang daw nakita ang dalaga sa tagal niya ng adventurer. At marahil rookie ito kaya ganoon. Patuloy na nga niya itong sinundan hanggang sa nabahala na nga ang ating bida nang pumasok sa sekretong dalusan na kanyang nadiskubre ang rookie na kanyang sinusundan. Sa kung saan ay bigla na nga lang lumutang ang isang kalansay, na agad nilabanan naman ang dalaga, at dito na nga napansin ni Rento ang kasanayan nito sa espada ngunit may kilomyan daw. Sa kabila nito ay pilit nakipagsabayan parent si Ate Rookie. Ngunit sa kasamaang palad ay nagawa nang ang mock honor ng kalaban nitong kalansay. Dahil dito ay di naman na nga napigilan ni Rento na manood na lamang, na to the rescue na nga sa dalaga, na nagulat sa kanyang pagdating since isa nga itong ghoul. Isang was-iwas lang ni Rento ay tamba na nga ang kalabang kalansay, at dito pilit nagpakilala na nga sa dalaga kahit hirap na magsalita. Duro demonyo ka lumayo ka saking hype ka, sigaw na nga ng takot na dalaga sa kanya. Natarante na nga si Rento at natakot sa kanya ang dalaga kaya agad binitawan ang kanyang espada sabay todo effort na explain na hindi siya kalaban. Medyo kumalma na nga si ate nang kahit papaano ay maintindihan na ang pinagdadadada ng ghoul, na nagpakilala na ngang si Rento at isang adventurer. Pinagtaka na nga ng dalaga kung bakit ganito ang itsura ni Rento at kung costume daw ba ito. Pa-explain naman ang binata na namatay daw kasi siya pero buhay pa naman. Bagamat naguguluhan ay nagpasalamat naman nga kay Rento ang dalaga sa pagligtas niya rito, sabay nagpaalam kung maaari na raw ba siya umalis nang ligtas mula sa kanya. Teka, wala nga akong planong patayin ka sa Smeriasep naman praning much ate, gusto ko lang ng tulong mo, at kung maaari ay bilhan mo ako ng damit. Pakiusap na nga ni Rento sa dalaga, at gusto nga raw niya makabalik sa bayan ng Malt, sabay labas na nga ng isang pouch ng pera sa harap ng dalaga, at kung may sobra daw ay sa kanya na. Pagkakuha ng pera ay nagpakilala na nga itong dalaga na si Rina Rupaage, at bilang anak daw ng isang kabalyero, ay isinusumpa niyang babayaran ang kanyang utang na loob. Agad nagpaalam na nga si Rina, na nag-iwan na nga kay Rento nang may kaunting pagkabahala at medyo may kapreningan daw ang dalaga, at baka e-report siya sa guild, ngunit sa palagay niya naman daw ay di siya tatraydurin ng dalagang adventurer. Nagmamadaling pumunta na nga itong si Rina sa Adventurers Guild kung saan nakilala naman agad ni Sheila, at buti raw ay okay lang ito. Medyo maraming araw nangyari ngunit may kailangan daw muna siyang itanong. Ika naman ni Rina, sabay balik ng eksena kay Rento na nakikipagbakbakan na naman sa loob ng dungeon, di pa rin makapaniwala ang ating bida sa lakas na kanyang nadarama kumpara nga raw noong tao pa siya. Mapaliksi, mapabilis, maging ang kanyang paningin daw ay mas tumalas din. Nalubos kinamangha na nga nito at ganito raw pala ang pakiramdam ng malalakas na adventurer. Rento, nasaan ka? Tinig na nga ni Rina na nag-iitso sa buong dungeon at tinatawag ang ating bida. Agad lumapit naman ang binata at di makapaniwalang binalikan talaga siya ng dalaga, ngunit gaya ng dati ay may kapreningan parent si ate na todo ingat at lubos na niniguro kung siya raw ba si Rento. Ako ito si Rento, ika naman ang ating bida, at huwag nga raw mag-alala ang dalaga dahil walang nagpapakitang ghoul lalo na sa mabababang palapag ng dungeon. Sorry naman agad si Rina hanggang sa dito napansin na nga rin ito ang pagbabago sa pagsasalita ni Rento, na ayon sa binata ay dahil marahil sa pagpapraktis niya habang hinihintay ang pagbabalik ng dalaga. Ay oo nga pala, ito na yung mga damit na request mo, kasama na rin yung sukli mo. Ika na nga ni Rina sabay atras papalayo sa ating bida, at pagpasensyahan na nga raw siya ni Rento dahil medyo takot pa rin siya rito. Bigyan nga raw siya nito ng kaunti pang oras at masasanay din daw siya dagdag pa nga nito. Naku okay lang, gets ko naman type nyo mga gwapo mga gago alam mo na yan may bulbol ka na.
Anyway, tignan ko na damit, thank you, ika na nga ni Rento dito. Napanganga na nga lang si Rento at perfect daw ang nabiling damit ni Rina para sa kanya, at gustong gusto nito dahil talagang matatago ang kanyang katawan. Ayon naman kay Rina ay sinamahan niya na rin ang mga bondage nang di na mag-alala pa itong si Rento na masulya pa ng iba ang kanyang balat, na lubos kinamangha na nga ng ating bida dahil napakamaalalahanin daw ng dalaga. Yehey na nga itong si Rento at lubos na gustuhan ang kanyang pormahan, ngunit medyo olots daw sa parting mukha niya. Huwag nga raw mag-alala si Rento dahil merong binili si Rina para dito, sabay labas na nga nito ng isang maskara at naisip niya raw na baka kailanganin ng binata. Nang subukan ito ni Rento ay nabigla na nga lang sila nang basta na lamang ito apat sa mukha ng ating bida, at dito na bahala na nga sila nang hindi na matanggal ni Rento ang nasabing maskara. Sorry na nga lang nasabi ni Rina at basta niya na lamang daw kasi ito binili sa tabi-tabi, nang hindi na pinag-isipan pa kahit noong una ay nagduda din siya sa maskara. Tabi-tabi, meaning hindi authorized ng guild, tanong na nga ni Rento sa dalaga. Pabulong na oo na nga lang si Rina at sinabing yung maskara lang naman daw ang binili niya sa tabi-tabi, at medyo nabudol daw siya dahil napakamura lamang. Pero tiyanek niya naman daw ito at wala namang sumpa o anuman noong hawakan niya. Napasusmeriasep na nga lang sa isip-isip itong binata sabay sinubukan kung gagana raw ba ang kanyang kapangyarihan dito, na lubos kinagulat na nga ni Rina at kaya niya raw gumamit ng divinity. Ngunit sa kabila ng naabot na antas ni Rento ngayon ay wa-epekperen ang divinity niya para wakasan ang sumpa ng maskara. Todo-todong sorry na nga si Rina at binigyan raw itong si Rento ng isang cursed item, na pinabulaanan naman ng ating bida at huwag na nga raw alalahanin ng dalaga, tsaka kailangan din naman daw talaga niya para itago ang kanyang mukha. Since nag-react naman daw ito sa divinity ay may pag-asa pa naman itong matanggal. Ipon na nga lang daw siya pera para mapatanggal sa isang makapangyarihang cleric ang sinumpang maskara. Bigla na nga lang hinawakan ni Rina itong si Rento na lubos kinagulat na nga ng binata, at sinabing ramdam niya raw na mabait itong si Rento kaya hindi na siya takot dito. Na siyang pinasalamat na nga rin ni Rento ngunit di naman daw kailangang pilitin ni ate. Promise masasanay din ako, tas babawi ako sayo, ika na nga sa kanya ng dalaga. Kwentuhan na nga ang dalawa habang sila ay nasa biyahe, kung saan nag-register nga raw itong si Rina bilang isang adventurer sa Capital City Guild. Ngunit sa dami nga raw ng mga bigating adventurer doon at since walang mga trabaho para sa tulad niyang rookie pa lamang, ay inirekomenda ng mga ito na pumunta siya dito sa mall. Namangha naman si Rento at kahit malayo ay dumayo pa rin itong dalaga. Okay nga lang daw ika naman ni Rina tsaka gusto din naman daw talaga niya na makita ang outside world, at nang maging mas malakas daw siyang adventurer sa lalong madaling panahon. Gets niya raw itong si Rina, pero minsan okay lang din daw na duwag paminsan-minsan, at biniyayaan lang daw tayo ng isang buhay lamang, sabay tawanan na nga ng dalawa. Nang marating na nila ang mall ay nabahala na nga itong si Rento, dahil marami raw nakakakilala sa kanya rito, at kung sakaling makita nila ang kanyang ID, ay siguradong magdududa ang mga ito. Edi try natin sa ibang gate, hanggang sa mapagkasunduan na nga nila na subukan ang West Gate, na hindi masyado matao. Rina Bibi, salamat, ika na nga lang ni Rento sa dalaga, at kung di nga raw dahil dito kay Rina ay di siya aabot hanggang dito. Nako wala yon, ika naman ni Rina at hanggat makakaya niya raw ay tutulungan niya itong si Rento. Pinag-alala na nga ng ating bida ang kaligtasan ng dalaga, at bagamat kailangan niya raw ng tulong ay baka mapatrouble itong si Rina at mabansagan pang kriminal kung sakaling tulungan siya makapasok sa bayan. Alam mo kung hindi dahil sayo ay baka patay na rin ako, kaya siguro okay lang din na ibuwis ko ang buhay ko para sayo, banat na nga sa kanya ng dalaga ay sana all na naman buwisit. Wala naman nangang nagawa si Rento kundi pagbigyan ang banaterang dalaga. Agad nakapasok na nga itong si Rina nang ipakita nila ang kani-kanilang ID, ngunit nang si Rento na ay pinigilan ng mga gwardya, at pinagdudahan na nga siya. Agad sumingit na nga itong si Rina at sinabing may sumpa raw kasi ang maskara nito at di niya matanggal, at bukod pa rito ay lubhang nasugatan ng may makalabang matinding halimaw kaya ganito ang pormahan. Subukan nga raw nilang tanggalin ng maniwala sila, at siyang tunay nga ng subukan ng isa sa mga gwardya, ay napatunayan ang matinding kapit ng maskara sa kanyang mukha. Wala nang ang nagawa ang mga ito kundi patuloyin na lamang sila, na kinayehe-yehe na nga ni Rina at nagtagumpay raw sila. Muling nagpasalamat na naman nga itong si Rento, hanggang sa bigla na nga lang nawala na kinagulat na nga ng dalaga.
Dito na nga ipinakita na nagtago na mula kay Reyna itong si Rento, at kung sakaling magkita man silang muli na medyo okay na itsura niya ay sisiguraduhin niyang mag-so-sorry dito. Bandang gabi ay ipinakita na nga ang pagpunta ni Rento sa isang bahay, at mas kailangan niya raw ngayon ng tulong mula sa isang tao na matagal niya nang kakilala, lalo na't mapagkakatiwalaan na magtago ng kanyang sekreto. Uy Lorraine, gising, bungad na nga ni Rento sa isang chicks na natutulog. Wag ngayon Rento, pagod ako. Sagot na nga ng dalaga at tila nakilala ang kanyang boses, hanggang sa nagulat na nga ito nang makita ang kanyang itsura, pati na ang kanyang kamay, at ano raw nangyari sa kanya. Pero bago yan, like at subscribe ka muna Lods, baka naman, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.